mula sa Palasyo ng Malacanang. Ikalawang tranche ng taas sahod sa gobyerno. Aba, pirmado na ng BBM. Sana all. Kamusta naman yung nasa private sector? Ha? Sana naman i-consider din ang adjustment sa sweldo. Lalo pati walang tigil itong pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo. Magandang umaga sa magandang balita para sa mga empleyado ng gobyerno. Ihatid ang ating kasamang si Maring Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Maring Let. Good morning, Romel. Nilagdaan ni DBM Secretary Amin Pangandaman ang National Budget Circular number 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa ikalawang tranche ng salary increase para sa civilian government workers. Inisyu ang circular para sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel alinsunod sa Executive Order number 64 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Pangandaman, ipatutupad ngayong Enero ang pangalawang bahagi ng taas sahod para sa mga kawani ng gobyerno bilang pagpapatuloy ng pangako ng Pangulo. Umaasa ang DBM na makadaragdag ang ikalawang bugso ng aumento sa panggastos ng mga empleyado para sa kanilang pamilya at makatutulong para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Nakasaad sa EO number 64 na ang updated na salary schedule ay dapat ipatupad sa mga national government agencies sa 4 na tranches, kung saan ang unang tranche ay nagsimula noong Enero ng nakaraang taon, ang ikalawa ay ngayong January 2025, ang ikatlo ay sa January 2026 at ang ika-4 at huling tranche ay magsisimula sa Enero 1 ng 2027. Ang salary increase ay para sa lahat ng civilian government personnel ng ehekutibo, legislative at judiciary, mga constitutional commission at iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act number 10149 at EO number 150, anuman ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive o elective at sa isang full-time o part-time basis. Romel? Good news. Mapapasana all ka na lang talaga, Maring Let. Di ba? Napakaswerte ng mga empleyado ng gobyerno. Pakiulit mo nga, Maring Let, kung kailan ang effectivity ng wage adjustment sa government sector? Aba, yung second tranche ay January 1, 2025. So, ngayong buwan na ito. Aba, so retroactive yan hanggang sa katapusan. Umpisa sa katapusan, ano? Ayan. Oo, tama, Romel. Tapos, yung susunod na tranche, kailan nga uli, Maring Let? Sa susunod na taon, kasi ano ito 4 na tranches, nag-umpisa na nung nakaraang taon. Ayun. Pangalawang tranche ngayon, so mayroon pang susunod na 2 taon sa 2026 at sa 2027. Ayun, ang panalangin natin sana ganyan din ang mga magiging susunod na hakbang sa pribadong sektor. Maring Let, para naman na kahit papaano makaagapay tayo pare-parehas, ano? Oo, pero ang direktiba ng Pangulo dyan, Romel, sa mga wage board ay kapag gawing taon-taon din yung review, lalo na kapag magtatapos yung pinakahuling adjustment. Ay, sana may makapagbulong sa presidente na pokpokin ng gusto itong mga regional wage boards na dali-dalian naman. Ha? Kasi aanuhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Ibig sabihin nakailang beses na pagsipa ng inflation ay nasa panahon pa rin ng pag-review ng taas sweldo ang iba't ibang regional wage boards. At saka ang inaangalan ng mga empleyado sa pribado parang masyadong maliit yung adjustment kapag nagtataas sila. Ay, adding insult to injury, masyado na nga maliit, masyado pa matagal. Ay, paano na tayo niyan? Pero ang paliwanag naman dyan ay kailangang balansin rin daw para sa mga kumpanya. Kasi baka naman, magbigay nga sila ng napakataas. Marami din naman yung mawawala ng trabaho sa ating mga kababayan. Mas marami naman na magsasuffer, pati yung ekonomiya natin. Kaya for the meantime, habang hinihintay natin yung taas sa sahod sa pribadong sektor, pag-ibayuhin pa natin
ang ating sipag sa trabaho tulad ng aking kumare, si Maring Let Narciso. Amen? At siguro, Romel, magawa ng paraan yung mahal na presyo ng mga bilihin kasi yun lang naman talaga yung nirereklamo natin. Sige, maraming salamat, Maring Let Narciso. Ito sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.